Nasaan ba ang tatay mo? Iniwan niya po kami. Ako rin eh. Puti pa po kayo. Nakita niya pa po ang tatay niyo. Ako kaya, pwede ko po kayo makikilala ang tatay ko. Kumusta na nga pala yung pitaka mo? Pinagatitan ko kasi doon sa bata. Doon din kasi nakatira dati si Dolores. Ano, natakot ka na makita siya? Kaya nga kumuha ako ng investigador para imbestigahan muna kung ano yung kalagayan ni Dolores at ang anak niya. Baka sabihin mo, anak ninyo. Bakit hindi mo tinanggap yung offer ni Madam? Tagal na ako nakapag-desisyon tungkol kay JR. Kung ayaw niya yung anak ko, hindi ko pagsisiksikan si Elisa sa kanya. Kung puntahan mo kaya yung lola. Hindi niya matatanggap si Elisa, lalo na katugo ko. Kaya titiisin mo na lang yung ganitong buhay. Mas malayong, mas maginahawa ang buhay ko ngayon. Kaya dapat hindi na talaga magkita si Elisa sa si JR. Swak na swak, pwede na natin pagkatiyan. Hindi ka talaga marunong mag-ipon. Tatabi na lang natin to para pag nangailangan tayo, may mapagkukuhaan tayo. Eh baka naman mapanis yan. Ano to, pagkain? Nangako ka na hindi ka gagalaw ng hindi sa'yo. Ate, anong basa dito? Yun nga. Guison Showroom. Guison Showroom? Sayang no, hindi namin nakilala si Mang Victor. Kwento ka nga, anong itsura niya? Kamukha ba siya nung nasa ID niya? Pogi siya sa personal, ate. Maputi-puti na, tapos ang kinis niya. Parang artista? Ang bango pa niya. Tapos ano mo ba, ate? Wala pa daw siyang asawa at saka anak. Sarap niya siguro maging tatay, no? Mabait na, pogi pa, mayaman, at mabango. So siya gusto mo maging tatay, hindi ako. Paano po tayo? Ginawa po, tatay. Mas lamang po kayo sa kanya. Mas gwapo kayo at mas mabait. Kahit minsan wala tayong ulam, hindi ko kayo pagpapalit. Nambola ka pa, ha? O, Elisa, nanay mo. Hello, Nay? Nay, nakausap na po namin yung may-ari ng pitaka. Ang bait po niya, Nay. Ah, talaga? Eh, sinabi niyo ba sa kanya na wala ng pera yung pitaka? Nagsabi naman po ako ng totoo. Hindi naman po siya nagalit eh. Pinakain pa nga po ako eh. Tapos ang yaman po niya at upot ang bait. Ah, mabuti kung ganon. Alam mo, maswerte kayo kung ganyan yung taong yan. Kasi kakaunti lang talaga yung mayayaman ngayon na mababait. Nay, nasa na po yung pitaka? Kailangan na po kasi mabalik yung kay Mang Victor eh. Victor? Siya po yung may-ari ng pitaka. Hello? Nay? Yan pa po ba kayo? Ah, oo, nak. At, sige, babay na, nak, ha? Love you, nak. Love you din, Nay. I would like to cancel my applications of my new IDs. Yes, thank you very much. Okay, bye. Victor, nakuha mo na ba yung wallet mo? Ama, ibabalik pa lang. Nakakuha ka. Taga San Francisco rin. Squatters area? Victor, mag-iingat ka. Ma-relax ka lang. Nakita niya yung mukha ko mula dun sa wallet kaya bigla niya ako nilapitan. Kaya mas lalo akong natatakot. Di kaya bagong modus operandi yan ng mga mandurukot? Nanakawan ka, kikilalanin ka, pagkatapos nanakawan ka ulit. Ma, you're watching too much news, kaya ka napaparinig. Sabi ko sa'yo, there's nothing to worry about. Isang batang babaeng 7 taong gulang lang yan. Kung meron man ang lolokohin, I would know. Diyan tayo nagkakaiba, Victor. Madali kang magtiwala, kaya madali kang maloko. Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa'yo nung huli kang umuwi? Ma, iba yun. I know. That's why I'm warning you.
mainit ka sa mga mata ng mga manloloko. Isang tingin pa lang sa'yo, alam nilang mapera ka. Kaya kung hindi ka mag-iingat, hindi malayong mangyari ulit yung nangyari noon. Ma, iba yun. Oh, okay nang load mo, ha? Salamat po. Dapat naman kasi, nagsasabi ka kung aalis ka para naman pinag-aalala yung mga tao sa'yo. Hoy, Lisa. Sino yung lalaking kasama mo kanina? Eh, mukhang mayaman ah. Mukhang mamahalin yung sasakyan eh. Oh, naka-Benz, insan. Gusto ko ang gasgasan eh. Huwag po, mabait po yung may-ari yun. Sinasadya lang po ako kasi po, napulot ko po yung pitaka niya. Oh, eh binigyan ka ba ng pabuya? Ang hina mo naman dumiskarte. Eh dapat humingi ka kahit 1,000 lang. Nakakahiya naman po. Tsaka po, sabi po ng nanay ko, huwag na daw po kumingin ng kapalit kung may nagawa daw po akong mabuti. Lisa, nasabi ba ng nanay mo sa'yo na milyonaryo yung tatay mo? Saan ko pa nilagay yung pitaka? JR. This is JR. Ang may-ari ng pitaka. Oh, bakit naman ganyan ka makatingin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Nagsinungan niya po kayo noon sa akin, Mang Chito. Ang sabi niya po, dadalhin niya po ako sa tatay ko. Wala naman po siya dito ah. Kaya po ngayon, di na po ko maniniwala sa inyo, Mang Chito. Ayan, ang steer mo kasi. Ika nga dito. Mukha ba akong gumagawa ng kwento? Kung alam mo lang, yung batang yon, yun ang mag-aahon sa akin dito. Si JR at si Mang Victor ay iisa. Diyos ko. Diyos ko, bakit? Bakit? Bakit kailangan pa silang magkita? Hello? Hindi ko kasama si Elisa eh. Nagpa-load. Gusto niya raw makausap yung may-ari ng wallet.
Alam mo, parang pamilyar sa akin yung pangalan na yun. Victor Gison. Parang narinig ko na yun, pero hindi ko matandaan. Kuya, si Victor Guison. Siya si JR. JR? JR yung tatay ni Elisa? Oo. Ito, hawak ko yung ID niya. Di ba wala na siya dito? Ay, hindi ko alam paano nangyari to. Alam ko wala siya dito. Siguro bumalik na siya, hindi ko man lang alam. So, ibig sabihin, nagkita na sila mag-ama. Kuya, anong kinuwento ni Elise tungkol kay JR? Alam niyo na ba yung totoo? Ewan ko, parang hindi naman. Amo, tatanungin ko na lang siya. Aalamin ko kung anong alam niya. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Kuya, mahabang panahon ko tinago si Elisa sa ama niya. Para rin naman sa kapakanan niya. Kuya, hindi sila pwedeng magkita. Ayokong maranasan ni Elisa kung paano itawil at talikuran tulad ng ginawa sa akin ni JR noon. Victor, pwede mo ba akong samahan tomorrow? May VIP kasi akong imi-meet and sila yung may-ari ng mga resort sa North. So, pag na-impress sila sa atin, pwede nila tayong kuning supplier ng mga furnitures, di ba? What do you think? Hey, are you listening to me? I'm sorry, ano yun? Are you expecting a call? Hinihintay ko kasi yung text nung nakapulot ng wallet ko. Hindi pa nagte-text sa akin eh. Cause naman, umaasa ka pa bang isusoli nila yun? Eh baka nga binenta na nila yung wallet mo eh. Natatakot lang silang umamin. Sisi, mukha naman din nagsisinungaling yung bata eh. In fact, natutuwa ako sa kanya. Nakakaaliw siya. Victor naman. Pero don't worry. After the wedding, next project namin ni Brucey magka-baby. Para naman may kalaro ka na. At saka hindi ka nagkakaroon ng interes sa kung sino-sinong bata, no? Magka-baby? Oo. Kaya ni Bruce? Choppy-choppy kaya ano kaibigan ko yun. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Ano ba, sasamahan mo ba ako bukas? May choice pa ba ako? Wala naman, di ba? Yan ang cast ko. Okay. Kailangan gwapo ka, ha? VIP yun. Pag nakita mo siya, maaaliw ka sa kanya, sa batang to. Alam ko naman kasi nagsisinungaling si Mang Chito eh. Kaya umalis na lang po ako. Tama lang yung ginawa mo, Elisa. Huwag kang maniniwala dun sa sinungaling na Mang Chito. Bakit? Pag nagsinungaling ba, hindi na pwede magsabi ng totoo? Paano nga kung talagang kilala ni Mang Chito si Uncle JR? Mayaman nga talaga tong pinsan natin. Susisa ka pa. Napanood ko sa TV kapag yung mga mayayaman may gustong mahanap, inuutusan nila yung mga trabahador nila. Oh, asan na? Basta, Elisa. Pag nakita mo na yung tatay mo, huwag mo kalimutan ha, kami. Ha? Okay lang naman sa akin kahit di mayaman yung tatay ko. Ang gusto ko lang makilala siya. Pero ayaw naman sabihin sa akin ni Inay kung nasan siya. Kasi nga, masama raw siya. Elisa, Ay, Dok! Natapos na po ba yung load? Pwede ko na po ba tawagan si Mang Victor? Elisa, may nasabi ba sa'yo yung Victor na yun? Tungkol kay Dolores, sa nanay mo? paano naman po makikilala ni Mang Victor si Chang Dolores?
Ano, Elisa? Meron ba? Wala naman po. Ang gusto lang niya po na abalik ko po sa kanya yung pitaka niya. Kaya nga po hinihingi po ni Mang Victor yung number po ni Inay eh. Yun lang? Wala nang iba? Ano nga to? Ayoko na kayo makikipagkita dun sa tao na yun, ha? Tay, paano po yung pitaka niya? Ako nang bahala dun. Basta ayoko na kayo makikipag-usap, ha? Sa kanya. Nakaintindihan tayo? Bakit po, Tay? Kasi baka mamaya masamang tao siya. Sabi nga ni Mang Roman, usong-uso yung mga sindikatong umukuha ng bata ngayon. Baka kasama siya doon. Hindi po ganyan si Mang Victor tsaka Edo. Ka nang kumontra, ha? Sumunod ka na lang sa nanay mo. Utos na yan. Banyo muna ako. Kumain na ba kayo? Opo. Iiwan na kita, Dolores! Magsama kayo ng ex mo! Ayusin natin to! Hindi mo lang para sa akin, para mo lang dito sa dinadala mo. Buntis ka? Oo. Oo, Shikar. Matutupad na lahat ng pangarap mo na magkaroon ng isang buong pamilya. Malay ko ba kung sa akin ang dinadala mo? Baka sa kabit mo yan! Bakit ka pa bumalik, Victor? Bakit ka pa bumalik, JR? Matagal na kitang kinalimutan. Bakit ka pa bumalik? Dolores! Uy, Dolores! Uy! Umiiyak ka ba? Anong nangyari? Si JR to ah. Paano napunta sa'yo to? Hindi ko ba alam kung pinaglalaroan ba kami ng tadhana. Pero sa dinami-dami na mapupulot ni Elisa, bakit ba yung pitaka pa ni JR? Anong gagawin mo ngayon? Sigurado kukulitin ka ng anak mo. Kung tong pitakang to ang magiging dahilan para magkalapit sila, dapat putulin ko na kung ano man ang magiging connection nila. Hoy, makinig ka sa akin. Pinapairal mo yung galit mo, kaya hindi ka makapag-isip ng tama. Eh, anong tama? Nahayaan ko pagkalapit si Elisa at si JR. Ayokong masaktan si Elisa. Ayokong umasa siya na mamahalin siya ni JR at pagkatapos ano? Para siyang basurang ipagtatabuyan? Paano ka naman yayaman? Eh di ba blackmail ko yung lola ni Elisa sa ginawa niya kay Dolores? Sasabihin ko na magkakuntsaba kami. At para hindi ako kumanta, kailangan bigyan niya ako ng pera. Ayoko natin magbenta si Ding. Kung gusto niyo, gumawa tayo ng gimmick para makabenta ka agad si Ding. Anong gimmick? Alam ko na.
Siya ba yung sinasabi yung Dolores, sir? Siya nga. Single mother siya, sir. Mag-isa niyang pinapalaki ang anak niyang 7 taong babae. At hindi rin siya nag-asawa kahit kailan. Alamin mo kung anong mga milagrong ginagawa ni Victor. Hindi ko gusto tong nararamdaman ko. Ako nang bahala. Sino po yung gamot niyo, Nang? Nang! Nang, gumising ka na! Ako na ang magbabalik ng pitaka ni JR. Papamukha ko sa kanya ang lahat ng kasalanan niya sa aming mag-ina.